Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo sa worship service of April 26, 2020. At dito po tayo sa ating Bible sa Lucas 10:17 down to 20. 17 ng Lucas chapter 10. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So 20. Notwithstanding, and this rejoice, not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, yaman kami hapo sa umong nabasa. Dalangin ka di, O Diyos, na bigyan mo kami, O Diyos, ng encouragement sa magitan ng salita. Help the servant na yung wala akong kaya magsalita sa iyo, kung harapan Panginoon sa magitan biyaya. Hamunin mo ang bawat viewers, ang bawat nananampalataya, Panginoon, nga kinig sa mensahe, i-encourage mo sila to continue to serve. I pray, Father, ang virus sa iyong kung alisin at protektahan ang mga members, mga saved by grace, sa lahat na nandito sa sanlibutan ito. I pray, Father, na mga members ng Gethsemane Christian Baptist Church, ang mga members ng Gethsemane Christian Baptist Mission, ay yung pong ingatan ng mga members doon sa virus. Ganoon din po sa Gethsemane Christian Baptist Church, San Mateo, sa lahat ng mga kapatiran churches, so God, na saved by grace, I pray, Father, na ingatan mo rin sila. Ang mga unsaved ay ingatan mo rin sila, Panginoon, upang magkaroon pa silang pagkakataon marinig pa ang mensahe. I pray, with God, salamat sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen. Dito po sa ating talata na ating nabasa. We live in a difficult days. It seems that there is trouble on every corner. And that the Lord's people suffering under unnecessary burdens. Ang mga tao dito po sa lupa ay nahaharap po ng daming problema. Pagkain, mga inumin, tubig, ganyan, mga kuryente, pambayad, lahat po yan. Pera ang solusyon. Yun po ang word. Yung mga problema, mayroon po tayo na nagsasuffer physically. Yung pong suffering na mayroon po tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, yung suffering ni Kristo nangyari sa bundok ng Calvary. Lahat ng suffering sa lupa times 10,000 times. Wala pa tayo sa entrance na pagsasuffer ni Jesus Christ. Una sa lahat, ang suffering ng divine God. Yung kanyang dugo na dumanak, si divine God. Sa atin, pag tayo po'y dumanak man ang dugo, sa mga suffering natin, ay a wicked blood. Kaya, bakit ko nasabi na wala pa tayo sa kalingkin ng suffering ni Jesus Christ sa bundok ng Calvary. Tayo po ay nagsasuffer for our own self-purposes. Tayo po ay nagsasuffer dahil gusto natin magkaroon po tayo ng good health, pagkain, at masaganang buhay. Nagsasuffer ka, magtrabaho ka ng maayos, magpawis ka, mag-suffer ng flesh. Yung suffering na ikaw ay nagugutom, kasi walang pagkain. Yung suffering na yan, ay hindi mo natin kayang tumbasan yung ginawa ni Kristo, na siya po ay hindi kumain 4 days, 40 nights. Siya po ay kumpleto, mayaman na yun, pakawaba pa. Pero sa ating pagkain ng problema, ganoon lang iyaw sa buhay. Ang hina naman ng ating pananampalataya, mga kapatid, pag tayo anak ng Diyos, ay dapat tayo mayroong pong ugaling endurance. Physical endurance in serving the Lord. And physical endurance pagdating po sa simple o temporary dito sa lupa na pamumuhay. It is easy to get defeated, discouraged, and defeated. Tayo po ay madali pong matalo. Yun po ang akala natin. Talunan. Dismayado. Umalis na tayo. Yun po ang paraan ng tao, lalo itong mga anak ng Diyos. Yung ay pumasok agad sa isip. Talunan ako sa world na ito. Nakakadismaya. Kaya,
Lilipat na lang ako. Saan ka lilipat? Ha? Huwag ka mag-isip sa mababang lipat ka lilipat. Hindi ka mag-isip na sa panglilipat inom ng alak. Hindi yung mag-isip na pupunta sa ibang bansa para mawala yung problema. Hindi yun ang paraan. Lalo sa mga anak ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na sa atin, ha? Kung lang pakinggan natin, walang umaatras na Kristiyano. Walang umaatras na sundalo ni Kristo. Walang umaatras yung mga faithful soldiers. They fight for a cause. Kahit buhay po nila, isusgat. O, tingnan mo ito ang ating mga doktors. Ha? Mga kasundalo, ha? Alisin mo sa kanila ang sweldo. Ilan kayang matira na lumabang hanggang sa wakas? Tingnan. Ay, maraming alis yan. Ano ba ulit ka na dyan? Walang pagkain, walang sweldo. Ha? Pero si Jesus Christ, itong mga alagad ng Diyos, itong mga lingkod ng Diyos, they fight for the last. Katulad ko itong mga apostles, katulad ko itong mga heroes of faith. Wala silang nalikom na pera para sila ay maging maglingkod sa Diyos. Wala. Physical, wala. Ang meron discouragement mula sa sanlibutan. Discouragement mula sa ating mga kapwa. Discouragement mula sa ating mga relatives. Discouragement mula sa ating mga lolo at lola kung hindi pa sila saved. Lahat po ay nagmula sa discouragement ng posisyon. Ang mahirap yan kung mayroong Kristiyano na anak ng Diyos na bibigay ng discouragement. Dapat ang mga anak ng Diyos ay magiging encourageable sa kanyang buhay upang pag siya po ay nadapa, matuntong tumayo. Walang atrasan. Iyon po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. It is easy to get defeated, discouraged, and defeated for the reason we lost the real reason for our joy in the first place. Yung pong real reason for our joy. And in the first place ay nawala. We depend on feelings, circumstances, and pleasure, power, and success, and accomplishment. Yung akala natin kasi na success ay yung pong tinutukoy na feelings natin, yung pleasure, yung pong power, yung pong ating pong accomplishment sa buhay, yun po ay kagalakan. Pansamantalang kagalakan from the flesh po yan. Pero yung kagalakan na sinasabi ng Bible, the only items necessary for there to be rejoicing in your life is just the fact that your name is written in heaven. Yung pong real items necessary for there to be rejoicing or to rejoice in your life. The center of rejoicing in our life. Noong sinabi ng Panginoon, nakasulat na sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Iyon ang dapat rejoicing. Kasi yung rejoicing ng feelings, rejoicing ng power, nung sikaway. Mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang ngayong authority, mayroon kang success sa buhay, may accomplishment ka, mayroon kang pleasure, mayroon kang lahat, may pera ka. Yun ba ay joy? Pag wala mo ito, hindi ka na magkaroon ng joy. Mayroon man ang mga ito o wala. The real reason to enjoy joy according to the Word of God. Noong sinabi ng Diyos, it is written. Yung pangalan mo, nakasulat na sa libro ng buhay. Amen. Ang title ng mensahe, The Reason for Rejoicing. Unang puntos. The reason for rejoicing. Because of your eternal salvation. Because of your eternal salvation. Yung pong eternal, walang hanggan kaligtasan. Salvation is more than a get out of hell free card. If your name is written in heaven, then you are saved. And all the benefits of salvation are yours. Amen. All the benefits of salvation are yours. Letter A, relationship. The newborn child of God instantly becomes a child of God. 1 John 3, 1 and 2. God in heaven becomes our Father because there is an adoption. Yung pong adoption ay tinutukoy took place as son.
yung adopted na bata o inadopt na bata, pinalitan mo ang kanyang old na pangalan, ito ngayon ay iyong pong anak. Yan. Tayo po ay anak ng Word. Ang ating karakter pa, pag-isip at puso ay worldly. Nung tinanggap mo si Kristo, binago ka. Tinanggal lahat po yun. At ang pinalit, ikaw ngayon ay child of God. Dahil kay Kristo na manlubos, the Redeemer. Ito po ay, adoption is not temporary. It is permanent. Not today, anak mo ngayon. Tomorrow, hindi na. Hindi po. Permanente. The adopted son completely lost all rights in his old family. Wala na po yung mga old rights in our family when we are in the world. Tayo may inadopt ng Diyos sa magitan ng dugo ni Kristo na pinambayad sa atin. Mawala na lahat yung old na family po natin na karakter. Hindi yung pamilya natin. Yung old family na pamilya tayo ni Satan. Mawala na lahat po yun. Permanente po tayo na adopted son of God. We are cleansed by Him, Colossians 2:13. Tayo po nilinis. Ephesians 4:32. Everything that was dirty or filthy and evil about us has been taken away. That alone is a reason to praise His name. Hindi ba sapat yun sa atin nung sinabi ng Diyos, we are cleansed by the blood. Tayo po ay nilinis sa dugo ni Kristo. Hindi ba sapat yun sa atin na magkaroon ng kagalakan? Dahil sa ating pagkalinis sa dugo ni Kristo, nagkaroon po tayo na binanggit na child of God, at nagkaroon po na binanggit ng banal na kasulatan, nakasulat na sa libro ng buhay ang iyong pangalan. It is written in the book of God. Ay, malungkot ka. Saan ka malungkot? Sa pera? Karamihan sa mga Kristiyano nadadamay sa takbo ng buhay. Hindi pa sapat yun. Amen? We are changed by Him, 2 Corinthians 5:17. There is changing when you come to Jesus Christ. Kung gusto mo na ikaw po ay maligtas kung hindi ka paligtas, come to Jesus Christ. Aminin mo ikaw makasalanan. Humingi ka ng tao, tanggapin mo si Kristo. Yun lang iyong gagawin. Niisama ka na ang paghirap niya kung sa bundok ng Kalbaryo ay bayad ka na. Hindi mo malaking kagalakan yan. At sinabi ng Bible, ikaw ngayon ay anak ng Diyos na tagapagmana ng langit. Bakit? Sino ka bang tagapagmana? Kaya yan ang dapat natin pagpasalamat sa Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan. Wala ka ng pera, discourage ka na. Sa Daniel chapter 12, verse 1, there is a rescue. Those whose names are written in the book of life will be taken out of this world. Amen. Kasi nangako ang Panginoon, ako ay papuntang langit, ihanda ko kayo mansyon. Aking pagbalik, kukunin ko kayo. Kung saan ako doon kayo. Pangako ng Diyos yan. Future na mangyayari sa atin. Kaya pagkatapos ng temporal na buhay nito, meron pa tayong langit na bayan na permanente. Kaysa yung nandito ka sa world, nag-ipon ka na lahat, ibinuhos mo lahat ang lakas mo at katalino mo sa world, nag-ipon ng pera, may iwanan din sa world. Maganda kung may 100 na taon mag-enjoy kayo ng mayroong pang Diyos pa. Wala na mga kapatid. Yung edad natin may becoming shortened. May paiksi na. Kaya ang Kristiyano malungkutin. May sakit lang. Malungkot na rejoice. Rejoice in the Lord always. Ayan. Amen. Hindi tayo talunan. Kung tayo sa lupay, tatalunin tayo itong sakit, may purpose ng Diyos. Gusto tayo umuwi. Pero pag sabi ng Diyos, huwag ka pa muna umuwi. Kahit ang gagawin ng anong klaseng virus. Hindi ka tatalab ang virus na yan. Bakit? Tawa ng Diyos ang virus. Kinakatakutan lahat. Ngayon, hindi ng ating Diyos na hindi natin kinakatakutan. Bakit? Hindi ka nakatakot sa Diyos. Pag sinabi niyo, huwag mong kalimutan ang pagtitipon, linggo lang, isang araw lang yun, 24 hours. Maglingkod sa Diyos. Wala pa tayong 6 na oras maglingkod sa Diyos sa linggo. Samantalang hanap buhay natin The whole day. Amen? Kaya, pangalawang putos.
Bakit ka mag-rejoice? Ang sabi ng unang puntos, because of your eternal salvation. Because of your eternal, mapawalang hanggang kaligtasan. Kung say forever. Because of your eternal security too. We are saved forever. Revelation 3:5. He, Jesus Christ, promised there that our names will not be blotted out of the book of life. Nangako si Jesus Christ sa kanyang mga anak na kailanman ang ating pangalan ay hindi matatanggal sa libro ng buhay. Kung may pinangako ng Diyos yan, wala kung sino tumagal. Kung si Jesus Christ, kaya niya pong kontrolin si Satan. Kaya niya pong alisin yung mga kinakatakutan ng tao. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay naratiling makapangyarihan, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Pag sinabi niya, ang Diyos, matuparin sa pangako, hindi katulad ng tao. I am grateful, ladies and gentlemen, the Lord, and to thank that when we get in, we are His forever. Noong tayo po yung nakapasok na bilang anak ng Diyos, dahil kay Kristo na tumupo sa atin, we are His. Tayo po'y pag-aari na ng Panginoon, mapawalang hanggan. Wala na kung pwedeng umagaw sa kamay ng aking Ama at sa aking kamay, minuman. Dahil nakasulat na sa libro ng buhay ang ating Pag. Di ba malaking kagalakan yan? Dapat ang Kristiyano ay mag-enjoy to praise the Lord. Pag narinig ka sa Amen. Pag narinig mo yung isa is Amen. Pag narinig na magbasa ng Bible, Amen. Ganun po ang mga anak ng Diyos dapat. Isa pag tayo po ligo na bukas, nakasimango. Pag may laro bukas, masaya. Pag may waiting, masaya. Pag may upo sa buong, masaya. Magbasa ng Bible, masakit ang ulo ko. Magbasa ng Bible, mahina ang mata ko. Magbasa ng Bible, busy ako. Umating ka ng church, maraming reason. Remember one thing. Pinaalaala ng Diyos na lagi po sa pulpitong ito. We are from the dust. Nagmula tayo sa alabok. At sa alabok din tayo babalik. Pag-aralan mo ang alabok, yung alabok, madumi na mula sa lupa. Doon tayo nagmula. Sino naman ang tao na basta salungatin, magdi-disobey sa gusto ng Diyos? Mas marunong ba ang tao kaysa sa Diyos? Tapos ang tao marunong sa lupa, siya pang sabi, bobo ang masunurin sa Diyos. Pero nung panahon ni Jesus Christ, nasabi ko itong mga high priest, itong mga tao matataas na pinuno, nung panahon ni Jesus Christ, huwag yung may pangalan ang pangalan ni Jesus Christ. Meron pa rin ngayon, hanggang ngayon, ang pinapangalan hindi si Jesus Christ, kundi ang kanilang kapilya. Hanggang ngayon, meron pa rin ganyan, ugali, mga tao. Minana sa kanila pong mga tatay, noong kapanahon ng Jesus Christ. Hindi sila tumitigil. Ngayon, tayo pong mga tinubos na biyaya lamang ng Diyos tayo. Tayo pong karamihan, natutulog. Hindi natin binabahagi ang salita ng Diyos. Tayo po ay nahihiya, tayo po ay walang gala, tayo po ay ayaw mainsulto, tayo po ay umayaw na sundin ang gusto ng Diyos. Dahil may gusto kang gawin na ayaw ng Diyos. Maliwanag po, ladies and gentlemen, hinahamon po kayo. Ang Diyos ay naghahamon sa atin. Tayo po ay magkagaroon ng kagalakan because of eternal salvation. Magkaroon tayo ng kagalakan because of eternal security. Maliwanag po, ladies and gentlemen. It is by the power of God, 1 Peter 1:5, that there is no way for any child of God to lose his salvation. We are saved by grace forever. Saved, and that is the reason why we are at present continue praising the Lord. Amen? Praising the Lord for the last point. Because of your eternal satisfaction. Because of your eternal satisfaction. The word written means, yung pong salitang nakasulat na, naka-enroll na yung pangalan na ikaw ay mamamayan ng langit.
Philippians 3:20. As I saw heaven and all that is and contain His hearts. Lahat na mayroon sa langit. Ha? Kung saan ang Panginoon, doon din tayo at pag-aari din natin bilang anak ng Diyos. That heaven is ours and that one day we will enjoy all the glories of that heavenly city and all that is in heaven. It is an eternal rejoicing. This is sufficient for us to rejoice in the fact that they are mine, that all in heavens reaches our mind because ipinagkaloob ng sa atin ng Diyos na pangako. Kaya, I challenge you in verse. In heaven, there is, ano yung mayroon sa langit? Sa langit, there is no tears. Revelation 21 verse 4. Sa langit, there is no death. Wala pong kamatayan. Sa langit, wala pong sorrow. There is no sorrow. Revelation 21 verse 4. Sa langit, there is no pain. Revelation 21 verse 4. There is no sin. Revelation 21 verse 8. There is no sinners. Revelation 21 verse 8. Maliwanag po na ito yung wala sa langit. Walang araw. There is no sun. Revelation 21 verse 23. There is no night. Wala na pong araw. Revelation 21 verse 25. There is no curse. Wala pong curse. Revelation 22 verse 3. Amen. Kaya, tayo nandito sa lupa mga kapatid. We should enjoy the privileges pinagkaloob ng Diyos sa atin. To stay a temporal world. Not to comprehend the running of this world. But to abide the will of God. If we abide, the presence of the God, the Father, God, the Son, and the Holy Spirit, abide in us. Mas malungkutin ka, makinig kang mabuti. Hindi mo alam ang Bible. Nung naligtas ka, at nakasulat na sa libro ng buhay ang pangalan mo, dapat masaya ka. Pasang masaya ako. Ang kasayaan niya, hindi lang pang ngayon, bukas, sunod na araw. Dapat kagalakan niya, mapawalang hanggang habang buhay dito sa lupang pansamantala, dapat ganun ang ating siya. Pag tayo namatay na masayain. Sa langit, wala nang tears, wala nang kamatayan, wala nang sorrow, wala nang pain. Anong meron doon sa langit? In heaven, we meet a glad reunion. Amen. A reunion day. We meet a glad, glorious reunion day. Why? Because God with His people, mayroon na sa langit. Revelation 21 verse 3. The love of God with His people, Revelation 21, 22, and 23. Chapter 22, verse 4. Kasama natin ang Kordero. Kasama natin po ang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Yung Jasper Walls, 21, Revelation, verse 11 and 12. Walls. Yung pader ay has just been. Jasper. Amen. Ang ganda mga kapatid. Yung pearly gates, 21 ng Revelation, verse 21. Pearly gates, yung pong pintuan ng langit, pearly, pearl, nagawa ng pearl. Yung pong daanan o straight, ay katulad po ng golden gold, nagawa ng ginto. Saan makikita? 21, verse 21 ng Revelation. The redeemed, mga tinubos ni Kristo ng gold. 21, 24 ng Revelation. The glory o katanyagan ng Diyos. 21 verse 23. The hope of all the saints. John 14, 1 and 3. Mga kapatid, yun po ang mayroon sa langit. Ang wala sa langit, there's no tears. Nabiwangan. Kaya ang Kristiyano na bubuhay sa lupang pansamantala, dahil hindi po tayo taga-lupa, kundi taga-langit na bayan. Pagkatapos sa buhay nito, aaniin natin lahat yung pinangako ng Diyos. Kaya,
kung may problema sa lupa pansamantala, dapat ang mga Kristiyano na natiling mayroon pa rin kagalakan na nagpapatuloy maglingkod. Hindi po solusyon kung may problema ka umatras ka. Hindi solusyon hindi ka manalangin. Hindi solusyon hindi ka magbasa ng Bible. Hindi solusyon yung hindi ka naaatin ng church upang ang problema ay ma-resolve. Ang sabi ng banal na salita ng Diyos, kung may problema ka, isanggunin mo sa Diyos at sumunod ka, i-surrender mo lahat ng buhay mo sa kalooban ng Diyos. God will solve your problem according to His appointed time to solve your problem. Gusto natin kasi pangunahan ng Diyos. Hindi mo pwede yun. Pangunahan ng Diyos ay solve ang Diyos yan. Ikaw nga, kung pangunahan ka ng walang-walang tao, janitor, ikaw yung tapos ka ng engineer, pangunahan ka yung janitor, anong plan mo? Magagalit ka. Ang Diyos hindi nagagalit. Mahal niya po yung nangunguna sa Kanya. Ang gusto lang ng Diyos, marunong tayo umintindi yung plano niya. Kasi kung matuto tayo umintindi yung plano niya sa buhay natin, meron kang blessing, meron kang reward. Ayaw mo yung gano'n. Ano ba ang reward? Gusto mo temporary reward? Basta nga yung eternal reward. Kung meron tayong sakit, naman tayo sakit, meron tayong cancer, ano yung klaseng sakit meron po tayo. Habang may hilinga, matuto ka umawit. Hindi ako makapag-awit, pastor. Sa mind. Kausapin mo ang Diyos. Sa atin kasi hindi ganun Discourage mo, mayaw na. This is sufficient for us to rejoice in the fact that we are mine. That we are mine. Mayroon sa langit. Ang question, ladies and gentlemen, have we been giving the Lord the praise He deserves and is worthy of it? Let us decide in ourselves, decide in our mind, in our heart. Nga, ito pong rejoicing na dapat na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, in-exercise din natin ba ang rejoicing na ito? Napurihin naman ng Diyos. Nasalamat naman, O Panginoon. The Lord give us too many reasons for praising His name. I challenge you, ladies and gentlemen, you all give Him glory and honor this morning. And I pray that this challenge or challenging word of God may have the right choice to decide in ourselves, to follow and to obey His word, to honor and to praise the Redeemer, that Jesus Christ is the only remedy for our problem, and God's praise to this world. Good morning, and God bless all.